Ang pamilyang Kappa ay inimbitahan sa isang resort para sa isang holiday trip. Ang mga magulang, sina Guy at Priska, ay hindi pa naririnig ang tungkol sa resort pero gayunpaman, excited sila. Nang makarating na sila, binati sila ng buong staff pati na ang manager mismo. Dumating ang isang babae at binigyan sila ng welcome drinks. Pagkaraan ng ilang sandali, pinamunuan niya ang mga bata, sina Trent at Maddox sa labas kung saan ang ilan pang mga tao ay nagsasaya. Sa istasyon ng Candy, nakilala ng mga bata si Idlib, ang pamangkin ng manager. Nakipagkaibigan kaagad sa kanya si Trent at nagsimulang tuklasin ng dalawa ang lugar. Samantala, si Maddox at ang kanyang mga magulang ay nagsuot ng kanilang mga bathing suit at nagsaya sa beach. Sa unang tingin, mukhang nagkakaroon ng kasiyahan ang pamilya sa kanilang buhay. Gayunpaman, wala silang kaalam-alam na sila ay nasa malaimpyernong horror ride. Kinaumagahan, ipinakilala tayo sa iba pang mga pamilya sa kanilang almusal. Si Charles, isang kilalang surgeon, ay sumama sa kanyang ina na si Agnes, ang kanyang asawa, na si Crystal, at ang kanilang 6 na taong gulang na anak na babae, na si Cara. Pagkatapos ay ang mag-asawang Carmichael na binubuo ni na Jeren at Patricia. Ang huli ay dumaranas ng epilepsy na kadalasang nagiging sanhi ng kanyang seizure. Kahit ngayon sa almusal, nakakaranas siya ng seizure, ngunit sa kabutihang palad, ang surgeon, na si Charles, ay tinulungan siyang makarecover. Samantala, nilapitan ng manager ng resort ang pamilya Kappa at sinabi sa kanila ang tungkol sa isang magandang beach na nasa 5 kilometro lamang mula rito. Binanggit din niya na nakapag-ayos na siya ng sasakyan at iba pang kailangan para sa kanilang biyahe. Naguguluhan sina Guy at Priska kung bakit sila tinatratong parang royalty. Gayunpaman, sumang-ayon sila. Hindi nagtagal, sumakay ang pamilya sa bus at naghanda para sa kanilang biyahe. Sa kanilang pagkadismaya, sumama rin si Chris at ang kanyang pamilya na ginagawang hindi masyadong masaya ang paglalakbay. Pagkaraan ng ilang sandali, dumaan sila sa isang gate na malinaw na nagsasabing off-limits. Wala sa mga bisita ang nakapansin nito dahil masyado silang abala sa sarili nilang mga gawain. Nang makarating sila sa dulo ng kalsada, ibinaba sila ng driver at itinuro ang direksyon ng dalampasigan. Hindi man lang siya nag-abala na samahan sila doon o bitbitin ang mga gamit nila. Bago umalis, binanggit niya na susunduin niya sila ng 5 p.m. Sa sumunod na eksena, ang grupo ay patuloy na naglalakad sa kagubatan at sa isang makitid na yungib. Mula doon, sa wakas ay nakarating sila sa dalampasigan. Ito ay isang ganap na nakamamanghang lugar tulad ng ipinangako ng manager ng resort. Walang pag-aaksaya ng oras, sinimulan ng dalawang pamilya na i-unpack ang kanilang mga gamit hanggang sa mapansin nila ang isang lalaking mukhang malungkot na nakaupo sa malapit. Siya ay ipinahayag na isang sikat na rapper na pinangalanang mid-sized sedan. Agad siyang nakilala ni Maddox at sinubukang kumuha ng kanyang autograph, ngunit sinabihan siya ng kanyang ama na iwanan siya ng mag-isa. Pagkaraan ng ilang sandali, naglalaro ang 3 bata at nakahanap ng iba't ibang bagay na nakalubog sa buhangin. Karamihan sa mga ito ay mga laruan, habang ang ilan ay mga bagay na hindi karaniwang dinadala ng sinuman sa dalampasigan. Lalong nagiging kakaiba dito dahil walang kahit isang isda ang matatagpuan dito kahit na maliliit na suso. Samantala, si Trent, bilang isang mausisa na bata, ay lumalangoy mag-isa habang ang iba ay naglalaro sa maliliit na alon at nagsasaya hanggang sa isang bangkay ang natagpo ang lumulutang ni Trent. Sa takot, sumigaw siya para humingi ng tulong at agad na dumating ang mga matatanda upang iligtas siya. Ang bangkay ay dinala sa pampang at ang surgeon, na si Charles, ay ipinaliwanag na siya ay nalunod kamakailan lamang. Pagkatapos ay iginiit niya na pinatay siya ni mid-sized dahil walang ibang tao sa dalampasigan nang dumating sila. Ang akusasyon ay lalong nagbigay diin nang makitang dumudugo ang ilong ni mid-sized na nagpapahiwatig na nakipag-away siya sa babae. Sinubukan ng huli na ipaliwanag na wala siyang kinalaman sa insidente, ngunit walang naniniwala sa kanya. Samantala, ang maliit na batang lalaki, na si Trent, ay patuloy na nagrereklamo na mas mahigpit daw ang kanyang swimsuit. May kinalaman kaya ang nakita niyang bangkay. Ang ina ni Charles, na si Agnes, ay nahihirapan din daw siyang huminga. Nang maramdamang may masamang nangyayari, sinubukan ni Charles na humingi ng tulong, ngunit walang signal sa lugar. Di nagtagal, ang mag-asawa mula kanina, ang Carmichaels, ay dumating doon. Ibinaba rin sila ng driver sa utos ng manager ng resort. Ang natatakot na grupo ay agad na napagtanto ang tungkol sa kanilang sitwasyon. Sa makatuwid, ang lalaki, na si Jeren,
ay nagpa siya na pigilan ang driver sa pag-alis. Gayunpaman, sa sandaling tumakbo siya sa loob ng yungib, ngunit nawalan siya ng malay. Makalipas ang ilang segundo, nagising siya sa dalampasigan na masakit ang ulo. Ang lahat ay nalilito sa nangyari, ngunit bago nila ito maimbestigahan, nalaman nilang tumigil sa paghinga si Agnes. Agad siyang sinugod ng grupo at sinubukan ni Charles ang kanyang makakaya na buhayin ang kanyang ina. Sa kasamaang palad, ang lahat ng kanyang pagsisikap ay nawala ng silbi. Samantala, ang Carmichaels ay nakipag-usap sa mga batang kapwa upang libangin sila. Tinanong ni Jaren ang batang lalaki ang kanyang edad na sumagot si Trent ng 6. Hindi makapaniwala ang Carmichaels dahil mukhang mas matanda siya. Sa sandaling iyon, dumating si Priska sa pinangyarihan at natigilan nang makita ang kanyang mga anak. Himala, sila ay tumanda ng ilang taon na ginagawang imposibleng makilala sila. Nang makita ang kaguluhang nangyayari sa kanyang paligid, tumakbo si mid-sized para dito at hinabol siya ni Charles. Gayunpaman, sa sandaling marating nila ang yungib, sila ay nag-blackout at nagkamalay muli sa dalampasigan. Nasaksihan ang lahat ng ito, iginiit ng isang nag-aalalang si Priska na dapat silang humanap ng ibang paraan palabas ng lugar. Sa kasamaang palad, sa tuwing lalapit ang isa sa kanila sa malaking kuweba, nawawalan sila ng malay at napapadpad muli sa dalampasigan. Nangangahulugan ito na nakulong sila na may 2 bangkay sa paligid nila. Ang masaklap pa nito, ang mga bata ay mabilis na tumatanda kaya mahirap maghanap ng bagong damit para sa kanila. Dahil makikitang walang damit ang mga bata, ang pagkabalisa ay nagsimula at ang matatanda ay nagsimulang mag-brainstorm kung ano ang susunod na gagawin. Naniniwala ang pamilya Kappa na isang virus ang nagdudulot ng lahat ng anomalya habang si Charles, na nagsimula ng maging paranoid, ay tinaga ang mukha ni mid-size gamit ang isang kutsilyo. Nakapagtataka, ang hiwa ay gumaling kaagad, halos parang hindi ito nangyari. Pagkaraan ng ilang sandali, kinuha ni Maddox si mid-sized at tinanong siya ng katotohanan tungkol sa lugar. Ngunit nangako siya na wala siyang kaalam-alam tulad nila. Habang komportable ang dalawa sa pag-uusap, ipinahayag ni mid-sized na siya ay naghihirap mula sa isang pambihirang kondisyon na huminto ang kanyang dugo mula sa pamumuo. Samantala, natuklasan din ng matatanda na ang babae na natagpuan nilang patay sa dalampasigan ay may sclerosis. Sa sandaling iyon, nagsimulang mawala ng malay si Priska at hindi nagtagal ay bumagsak sa lupa. May tumor pala siya at ito ang pangunahing dahilan kung bakit naudlot ang kasal nila ni Guy. Bago sila makarating sa dalampasigan, ito ay isang maliit na tumor, ngunit ngayon, ito ay lumaki at naging kasing laki ng bola ng tennis. Sa paglipas ng oras, nagpa siya si Charles na magsagawa ng operasyon gamit ang kutsilyo na mayroon siya. Gayunpaman, sa sandaling simulan niya ang paghihiwa, agad itong gumaling tulad ng nangyari kay mid-size. Ang masama pa nito, nagsimulang kausapin ni Charles ang kanyang sarili. Bago dumating sa beach na ito, nagpakita siya ng mga sintomas ng schizophrenia, ngunit ngayon, tinatalo siya ng kanyang sakit. Sa kabutihang palad, tinulungan siya ng iba pang grupo na matanggal ito para maipagpatuloy niya ang operasyon. Pagkatapos ay gumawa si Charles ng isa pang hiwa malapit sa tiyan ni Priska, at sa pagkakataong ito, lahat ay humawak sa sugat upang hindi ito gumaling. Binitiwan lamang nila ito pagkatapos na mailabas ni Charles ang higanteng tumor. At sa sandaling gumaling ang sugat ay namulat si Priska. Wala na siyang sakit ngayon. Sa kasamaang palad, ang kanilang kasiyahan ay hindi tumagal nang mapagtanto nilang ang patay na babae kanina ay naging alikabok at buto na lang. Naagnas kaagad ang kanyang katawan makalipas lang ang ilang oras, ngunit kahit papaano, tuluyan na itong naagnas. Si Priska, na isang tagapangasiwa ng museo, ay sinuri ang mga buto at ipinaliwanag na ang isang bagay na tulad nito ay tumatagal ng hindi bababa sa 7 taon bago mabulok. Ito ay nang ang grupo sa wakas ay napagtanto na ang oras ay gumagalaw ng mas mabilis sa beach na ito. Eksakto ang bilang ni Priska at napagpasyahan na ang kalahating oras dito ay katumbas ng 1 buong taon sa buhay ng tao. Sa ibang lugar, ang mga bata, sina Trent at Kara ay nakikitang kumakain sa natitirang pagkain. Pagbalik nila, laking gulat ng lahat nang makita silang dalawa na malaki na. Hindi lang iyon, ipinagbubuntis ni Kara ang kanyang anak, marahil ay ginatasan siya ni Trent ilang segundo lang ang lumipas. Nang mapagtanto na maaari siyang manganak anumang oras sa lalong madaling panahon, inihiga siya ni Charles at ng iba pa at naghanda upang mailabas ang sanggol. Gusto rin ni Crystal na makasama ang kanyang anak, ngunit nahimatay ito dahil sa pagkabalisa. Nang magising siya,
nalaman niyang nanganak na si Kara, ngunit patay na ang bata. Napakabilis ng oras para sa sanggol na hindi man lang ito nagkaroon ng pagkakataon na ubusin ang pagkain at busugin ang kanyang mga kalamnan. Tinitingnan ni Trent ang lahat ng ito at nalilito dahil sa kabila ng pagiging matanda na kumikilos siya na parang 6 na taong gulang pa rin. Sa kabilang banda, si Charles ay nagsimulang sumuko. Sa isang pagkakataon, pinagbantaan niya si Jeren na umalis, habang sa isa pa, sinabihan niya ang kanyang asawa na maglagay ng makeup na nagsasabing pangit ang hitsura nito. Sa kalaunan ay lumampas si Charles sa limitasyon nang makuha niya si mid-sized at paulit-ulit siyang sinaksak ng kutsilyo. Ni hindi nagkakaroon ng pagkakataong gumaling ang kawawang rapper dahil sa kanyang kondisyon na pumipigil sa pamumuo ng dugo. Sa pagkawasak, nagpa siya si Jeren na tumawid sa mga alon para humingi ng tulong na sinasabing ipagsasapalaran ang kanyang buhay dahil mas mabuti ito kaysa sa mamatay dito ng dahan-dahan. Pagkatapos niyang umalis, dahan-daang inalis ni Guy ang kutsilyo kay Charles na sa puntong ito ay naging paranoid. Nang makita niya ito, bigla siyang may na-realize. Lahat ng mga pamilyang dumating sa dalampasigan ay may pagkakatulad. Hindi bababa sa isa sa kanilang mga miyembro ay naghihirap mula sa isang karamdaman. Halimbawa, may tumor si Priska, si Charles ay may schizophrenia, si mid-sized ay may pambihirang kondisyon sa dugo habang ang namatay na babae ay may multiple sclerosis. Tinanong ni Guy ang kanyang asawa kung saan niya nakuha ang invitation card. Inihayag ni Priska na nakuha niya ito sa isang random na sweepstake na nasa likod ng kanyang resibo mula sa pharmacy. Lumalabas na alam na ng may-ari ng resort ang kanilang mga medikal na kasaysayan. Sa sumunod na eksena, nang lumangoy si Maddox, may nakita siyang bangkay. Ito ay ipinahayag na kay Jeren. Nawalan siguro siya ng malay sa tubig at nalunod, katulad ng nangyari sa babae kanina. Nang makita siya, umiiyak si Patricia sa matinding paghihirap habang ang natitirang grupo ay lalong nawasak dahil wala na silang matatakasan. Gayunpaman, ayaw ni Kara na sumuko ng ganoon kadali. Nagpa siya siyang umakyat sa bundok at halos magtagumpay sa pag-akyat. Sa kasamaang palad, nang malapit nang makarating sa tuktok, siya ay nawalan ng malay at nahulog sa kanyang kamatayan. Makalipas ang ilang segundo, nagsimulang manginig si Patricia ng marahas at namatay din siya. Dahil sa nangyari, 2 pang bangkay ang dumagdag sa koleksyon. Di nagtagal, ang araw ay naging gabi at ang mag-asawang Kappa ay unti-unting nawalan ng malay. Sa puntong ito, hindi na nila maalala kung bakit nila sinusubukang iwanan ang magandang lugar na ito. Sa kabilang banda, ang kanilang mga anak ay nakahukay ng isang libro na tila pag-aari ng mga taong nauna sa kanila. Sa libro, binanggit ang mga pangalan ng lahat ng tao, kasama ang kanilang mga address at karamdaman. Sa sandaling iyon, napunta ang atensyon ni Trent ng may liwanag na nagmumula sa tuktok ng isang burol. Sa malapitang tingin, nalaman niya na ito ay isang kamera. Nangangahulugan ito na may nagmamasid sa kanila ng mabuti. Samantala, si Charles, na tila isa malapit ng sumabog na bomba, ay dahan-daang lumapit kay Guy upang tapusin siya. Hindi ito nakikita ng huli dahil halos nabulag na siya. Hindi nagtagal, sinunggaban siya ni Charles at sinimulang hiwain ang kanyang katawan gamit ang isang kutsilyo. Nasa malapit lang si Priska ngunit hindi niya ito naririnig dahil nabingi siya. Gayunpaman, nang malaman niya kung ano ang nangyayari, kumuha siya ng kinakalawang na kutsilyo at inatake si Charles gamit ito. Nagawa niyang gumawa ng maliit na hiwa sa kanyang mga braso, ngunit sapat na ito upang patayin siya dahil agad na pumasok ang kalawang sa kanyang mga ugat. Sa ibang lugar, dahan-daang pumasok ang magkapatid sa kuweba kung saan nakasalubong nila ang tumatanda na si Crystal. Ayaw niyang may makakita sa kanyang nakakatakot na mukha kaya sinubukan niyang patayin ang mga bata gamit ang mga bato. Gayunpaman, nang sinubukan niyang kunin ang isang malaki, nabali ang kanyang mga buto. Agad itong gumaling, ngunit sa maling direksyon na lalong nagpapangit sa kanya. Hindi nagtagal, namatay si Crystal sa isang masakit na kamatayan. Matapos ang lahat ng kaguluhan, ang pamilyang Kappa na lamang ang nakatayo. Nag-regroup sila malapit sa beach sa huling pagkakataon at emosyonal na sinabi ni Guy na mahal niya ang kanyang pamilya. Pagkasabi nito, siya ay pumanaw. Malapit na ring sumuko si Priska sa kanyang katandaan. Ang mga bata ay nabalisa. Dahil wala ang kanilang mga magulang, sila ay walang magawa. Kinaumagahan, gumising sila sa kanilang late 40s. Dahil alam nilang hahantong din sila tulad ng kanilang mga magulang, nagpa siya sina Trent at Maddox na gugulin ang nalalabi nilang oras sa paglalaro.
Nagsimula silang gumawa ng mga sandcastle at dito naalala ni Trent na pamangkin pala ng manager ng resort si Idlib na nagbigay sa kanya ng isang palaisipan upang lutasin. Dahil marami silang oras, inilabas ni Trent ang puzzle at kalaunan ay naintindihan niya ito. May nakasulat na, hindi gusto nang tiyuhin ko ang coral. Sa mensaheng ito, napagtanto ng magkapatid na nasa mga coral ang lahat ng sagot sa kanilang mga katanungan. Sa makatuwid, nang hindi nag-aaksaya ng anumang oras, sumisid sila sa tubig at tumungo sa mga coral. Hindi nagtagal, nakatagpo sila ng isang lagusan sa ilalim ng tubig at habang sinusubukan nilang lampasan ito, ang damit ni Maddox ay nadikit sa isang piraso ng coral. Ang eksena pagkatapos ay napunta sa isang lalaki, pinagmamasdan ang dalampasigan mula sa mga burol. Siya ay walang iba kundi ang driver na nagdala sa mga pamilya doon. Teka, pasikreto palang kumukuha ng video ang lalaking ito para sa kanyang pelikula. Anyway, matapos makumpirma na patay na ang lahat, tinawagan niya ang kanyang amo at sinabihan siya tungkol sa sitwasyon. Pagkatapos, inayos niya ang kanyang mga gamit at umalis. Kasunod nito, dinala tayo sa isang lab kung saan ang ilang kilalang siyentipiko ay nagsasaliksik ng iba't ibang mga gamot. Naroon din ang manager ng resort at sinabi niya sa lahat na tapos na ang trial 73rd. Pinaalalahanan din niya ang lahat na dahil sa dalampasigan na ito, milyon-milyong buhay ang kanilang maililigtas gamit ang kanilang mga gamot. Dito, nalaman natin na ang resort ay isang pagkukunwari para sa isang kumpanya ng gamot. Ginagamit nila ang beach upang magsagawa ng mga clinical trials sa mga taong may sakit upang makuha nila ang mga resulta sa loob lang ng ilang minuto kumpara sa mga taon. Ang mga welcome drink na ibinibigay nila sa kanilang mga bisita ay may halong trial medicine para sa kanilang mga partikular na sakit. Sa ibang lugar, nakikita natin ang magkapatid na Kappa na kahit papaano ay nakaligtas sa nakamamatay na mga alon. Nakabalik na sila ngayon sa resort, dala ang notebook na nakita nila sa dalampasigan. Di nagtagal, nakahanap sila ng isang pulis na nagbabakasyon din at sinabi sa kanya ang lahat ng nangyari. Para maintindihan niya, iniabot pa sa kanya ng magkapatid ang notebook na may listahan ng lahat ng nawawalang tao. Ang pulis ay gumawa ng ilang mga tawag at napagpasyahan na ang mga tao ay talagang nawawala. Ito ang malaking twist sa movie na ito, ang pagdating ng pulis sa huling eksena. Anyway, sa huling eksena, ang medikal na lab ay nabisto at ang lahat ng mga siyentipiko ay dinala sa kustodiya. Para naman sa magkapatid na Kappa, inihatid sila pauwi sakay ng chopper. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.